Doon po tayo na bahala. Meron silang 89.9 billion na excess funds na winalis po ng National Treasury. Dahil excess daw po ito. Ngayon, ang problema, winalis na zero pa. Another problem po ito. During the past 5 hearings of this committee regarding PhilHealth funds, which started last July 30, ang 11th na po ito ngayon, including AEM, it was revealed that PhilHealth has excess funding of about 500 billion. While we pointed out that the agency's lapses is not utilizing more efficiently such funds, for the hopeless and the oppressed Filipinos who will suffer ultimately. Hindi po ang PhilHealth ang napaprusahan dito, kundi ang milyon-milyong pasyente na umaasa po sa PhilHealth. Paano na lang po ang Pasko natin dito? Paano na lang po ang Pasko ng mga kababayan natin? Andiyan yung pangamba. Bakit zero? Paano kami magpapa-hospital? Paano na lang pag nagpa-hospital kami? Tutulungan ba kami ng PhilHealth? While we previously called for scrutiny of the PhilHealth budget, sa totoo lang, ayaw kong ma-zero ang subsidy sa inyo. Dahil nawala na nga kayo ng pinalipat na excess funds sa National Treasury. Salamat sa Supreme Court at pinigilan nila yung natitirang 29.9 billion, subalit yung 60 billion, walis na. I do not agree that we should completely defund subsidy for PhilHealth. This is unacceptable and anti-poor. Does not solve the problem. In fact, it creates another problem. Ulitin ko, nawalis na lang ang excess fund, na zero pa ang budget ninyo sa 2025. I also want to highlight that the UHC law mandates that the amount necessary to implement the provisions of the UHC shall be included in the GAA and shall be appropriated under the DOH and the national government subsidy to PhilHealth. May pinanggagalingan po yan, parte po ng collection mula sa SINTAC sa ilalim ng Republic Act 11346 o Republic Act 11467 ay nakalaan po dapat sa implementasyon po ng UHC, kabilang na ang subsidy po para sa PhilHealth. Salamat sa ating principal sponsor ng UHC law, pinaglaban niyo po ito. We want also to seek clarification with experts on the legality of this move to defund PhilHealth. Ipinasa ng Kongreso ang batas na kung may tinanggal na budget sa PhilHealth dahil kulang ang benepisyo binibigay nila, dapat po sa health po ito. Kaya na po, PhilHealth, hindi po dapat sa iba gagamitin ito. Concern ko lang po dito sa PhilHealth naman, kayo po sa health, hindi naman negosyo yung PhilHealth, pang kalusugan po yan. Ano po bang ang prioridad ninyo sa ngayon? Tingnan niyo po, ang daming mga pasyente nag-iingalo, hindi nila alam saan sila humingi ng tulong para sa pagpapa-hospital. Yung iba ayaw na po magpa-hospital. Takot magpa-hospital. Ayaw magpa-hospital. Maraming na-admit dyan. Kung ano yung binayad nila, itinagda sa sweldo, mas kukunti pa yung halimbawa, provincial health officer po ng Camarines sa Norte. Na-admit siya, 4 million ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli, 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. 57,000 na po ang sinagot ng PhilHealth out of 10 million na billing niya. Ang ginata sa sweldo niya, 200,000. Lugi pa siya, nakakalungkot, namatay pa siya, hindi niya napakinabangan yung kinontribute niya. Yan po ang kinababahala ng lahat. Ngayon, na miyembro po ng PhilHealth, lahat tayo miyembro Yung iba, subsidized naman po ng PhilHealth. Bakit napakaliit po nito? I-compute niyo po, magkano budget
Pinasa nyo yung inyong konsulta package ng 1.7 per 500. So ilan mo bang nakinabang? Nakinabang ba ang 115 million Filipinos? Hindi! Ngayon pa kayo nagkakandarapa kasi naging issue na kayo. Tandaan natin, pang 6th hearing na natin ito. Ang sinasabi nyo, nire-review nyo ba ang inyong packages? Nire-review nyo ang inyong case rates na 9,000 case rates? Hindi nyo masyadong binigyan ng pansin. Ngayon kayo nagkakandarapa dahil naging controversial na PhilHealth. Kung hindi naging controversial na PhilHealth, wala. Relax lang kayo. Nagplano pa kayo mag-party, nagkagastos ng mahigit 100 milyon. Wawan mo yung Pilipino. Konsensya naman kayo. Saan napunta ang budget? Yun ang tanong natin dito. There is also a provision in the Universal Healthcare Act that premium subsidy for indirect contributors shall be included annually in the General Appropriations Act. Nasa batas po na dapat bayaran ng gobyerno ang premium para sa mga indirect contributors at mga walang kakayang magbayad-bayad ng premium. Para na rin pinabayaan ng gobyerno ang kanilang responsibilidad na bayaran ng premium ng mga indirect contributors kung walang subsidy na ibibigay. Kaya po may nagsasabi sa social media na bakit pa sila magbabayad sa PhilHealth kung ang gobyerno mismo ay tinatalikuran ito ang responsibilidad na magbayad ng premium. Kung hindi magbabayad ng gobyerno ng premium para sa indirect contributors, para na rin nating inaasa sa mga direct contributors at sa mga manggagawa ang pagsusustain sa PhilHealth. Kaltas po ito sa sweldo. Pinagpawisan po ito ng ating mga kababayan. Dapat makinabang ang mga direct contributors dito. Dapat yung binayad nila, mas malaki pa yung makukuha nila. Meron dyan ng buntis, mag-asawa. 40,000 yung na-contribute nila yearly sa PhilHealth. Ano na nga na? 20,000 lang yung na-aware nila. Eh, problema, magigil sila mag-contribute. Marami po galit. Maraming nalulungkot. Maraming nasasaktan. Kaya nga, sabi sa social media, bawal magkasakit sa susunod na taon. We kept on urging PhilHealth to expand its benefit packages, especially for top 10 mortality diseases. Ito yung mga pinangako nyo, ha? Meron kayong commitment letter dito. Increase case rates, scrap its restrictive policies like the 24-hour confinement policy. Ito po yung kailangan mo magpa-admit ng 24 hours para i-cover ka po ng PhilHealth. At cover additional services like dental, optometric services, and assistive devices. Importante yung dental. Ilang beses na po natin itong di-discuss dito yung dental. Salamat at i-cover ninyo next year. At salamat rin po dun sa tinanggal na ninyo yung single period of confinement policy kung saan po bawal i-cover sa loob ng 90 days yung same sakit. Ito tinatawag ng no repeat sakit policy. Pasintabi sa kumakain. Pagka nagka-diarrhea ka, pneumonia ka, o nagka-bleeding ka, bawal i-cover within 90 days kung the same na sakit. Kalokohan naman yun. Sobra-sobra nga yung pondo ninyo. PhilHealth also recently approved the inclusion of dental services. Importante po ito sa bundok. Yung iba, ginagamit na lang yung sinulid para pagtanggal ng ngipin. Cover niyo po yan. At ito, importante rito, yung konsulta package ninyo. Dapat po alam ng Pilipino. Napansin ko, 5 million lang po nakakalam. Yung iba, hindi nila alam. Yung nakakabil, 5 million na po. How about the other 100 million Filipinos na dapat mapaintindi? Salamat, tinasan niyo po. Naging 1.7 na po ang inyong konsulta package. Importante, education campaign po dito. In addition to an emergency care benefit, glasses and optometric services for children, among others, ito po yung inyong pinangako. I also commend the recent approval of a second round increases in selected case rates by 50%. Kaya naman pala eh. Na-aprobahan nyo nga sa loob ng 1 linggo. Noon, since July 30, August, September,
gusto niya talagang gawin sa loob ng 1 linggo, kaya naman. Papasalamat din tayo sa ating resource persons at health advocates dahil kundi dahil sa kanilang pakikipaglaban, hindi matutupad ang dagdag na benepisyo dito. No? Kayo po yung sumusuri dito. Sulit ang ating pangulit. It now falls in the hands of PhilHealth to fulfill its promises. Sana po, President Ledesma, yung inyong pinangako, tinaturihan pa naman itong Boy Promise, sana po yung maging tupad ka na po ngayong 2025 at inyong mga reforms na pinangako ay matutupad. The PhilHealth Board recently approved 284 billion corporate operating budget for 2025, reflecting various improvements in PhilHealth benefits. Uy, kaya naman pala. Ang tanong lang, how can PhilHealth efficiently implement its commitments for better healthcare benefits if no subsidy was allocated? Papakinggan po kita. Nakiusap ka, gusto mong ma-explain. Sige po. Gusto po ng taong bayan makinig kung anong plano nyo sa 2025. Gusto kong malaman mula sa PhilHealth ano ba ang nagawa ninyo sa pinangako ninyo at ano ba ang inyong planong gawin at tutuparin. Paano maapektuhan ng zero budget ang mga programa na papalawakin ninyo. As President Marcos said, PhilHealth has sufficient budget to do all the things that they want to do. Challenge po ito sa inyo. Saan nyo kukunin ang pondo para mas mapabuti pa ang servisyo ng PhilHealth. Kung ginamit po sana ito ng tama ang pondo ninyo, hindi po tayo aabot sa puntong ito. The Commission on Audit earlier flagged that the 89.9 billion excess funds of PhilHealth could have been used to expand benefits of its members. The COA said the transfer of the unutilized funds to the National Treasury resulted in depriving the members of adequate and additional benefit coverage. Galit po ang tao ngayon dahil alam natin na maraming pasyente pa po ang nag-iingalo, walang pambayad, ayaw magpa-hospital, takot magpa-hospital dahil po sa babayaran sa hospital. We also want to be clarified on the reported excessive budget allocated by PhilHealth for its 30th anniversary. Please explain po sa publiko, 138 million in total. Kasama na po dyan yung gala night, amounting to 18 million, commemorative medal costing 4 million, special tokens totaling 30 million, maraming pasyente nag-iingalo. Ilang pasyente po ang masisave dito, ilang buhay po masasalba dito kung hindi kayo gagastos ng ganun kalaki. Ulitin ko po, mga mahirap na pasyente at kawawa dito, malaking tulong po sa mga indigent patients kung mapapaganda ang benepisyo ng PhilHealth para mabawasan ang kanilang gastos o out-of-pocket expenses. Imbis na ibayad sa ospital, pwede na po ito ipagbili ng gamot, pagkain at iba pang pangangailangan. As we demand for PhilHealth to utilize their funds properly to benefit the poor, we should also support the agency in reaching this goal by providing sufficient funds to strengthen our country's health sector. More importantly, funding intended for health must be used and allocated for health. Let us be reminded that under the UHC law, Filipinos should be ensured that health care expenses are kept to a minimum. Unfortunately, we are still far from achieving this goal. And it may become even more difficult with a zero subsidy allocation for next year. Isa rin po sa ating priority sa hearing na ito ay ang ating healthcare workers. For this year, sa ating pangulit, 27 billion was released by the DBM for the payment of salamat po sa Executive Department at inyo namang obligasyon yan dahil services rendered na po yan. I would also like to report that we managed to allot funding for the program operations. Nakiusap po tayo sa hearing sa ating leadership dito sa Senado na sana po ay maglaan rin po ng pagkukunan sana. Kahit na program pa ito,
Nakabase po ito kung may excess collection, pero sana makapaglaan ng ang program allocation. Unahin po itong mga health emergency allowances po. Kahit appeals na po ito, services rendered naman po ito, dapat po balikan ito ng DOH at ng DPM. In this hearing, we will continue to hear the concerns of several healthcare workers as this committee is committed to being an avenue for them to air out their concerns. Yan po, pinangako po sa kanila, bukas po ang meeting ito para sa inyo. Kahit saan po pumunta ngayon, nagsisigawan pa rin. Imbis na sa lubong nila ng Christmas, ang narinig ko, dahil yung ibang lugar, hindi ko talaga nababayaran ang health emergency allowance. Please, DBM, DOH, dito po ang ating mga healthcare workers para sa kanilang health emergency allowances. As we demand for PhilHealth to utilize their funds, marami pa pong issue dapat dito na ating tatalakayin. We also seek updates on the medical assistance programs of the government in line with the Republic Act 11463 or the Malasakit Centers Act. At tinitingnan natin ito ng mabuti sa ngayon dahil meron po mga ilang nababahala na bakit hindi po sila matutulungan dahil zero budget na po ang PhilHealth. Papa-explain po natin ang ating DOH dito. Dahil ito naman po Malasakit Center is a one-stop shop. Apat na ensya po ito, DOH, ECSO, DSWD, at PhilHealth para magtulong-tulong. Pera po ng taong bayan yan na mula sa apat na ensya ng gobyerno. Para po ito sa mga poor and indigent patients. Kaya please check nyo po yung inyong mga personnel dyan sa mga Malasakit Centers. Mandated naman po ng law na tumulong kayo. Kasi may iba po dyan ayaw tumulong. Alam nyo, dito sa gobyerno nito, dito sa ating pagsiservisyo, please lang, pera po ng taong bayan yan, ibalik po ninyo sa taong bayan. May ilan dyan. Alam nyo, kung may gusto tumulong, may paraan. Kung ayaw tumulong, may dahilan talaga. May konsensya naman kayo. Hindi nyo po pera yan. Pera po ng taong bayan. The committee will also discuss today's ways to upgrade and strengthen our health facilities. In line with this, we will also seek updates on the status of primary care services such as super health centers and specialized medical services such as regional specialty centers. We will also discuss Senate Bill 2585, which institutionalizes the Philippine Blood Center to become the national and central hub of blood services in the country, overseeing the collection, testing, processing, storage, and distribution of blood and blood components. Related to this, we will also discuss Senate Bills number 689 and 2657 to strengthen opportunities and avenues for Filipinos to be more informed about organ donation in hopes of increasing the country's pool of potential organ donors. As part of the oversight functions of this committee, we remain committed to our goal of making health services more accessible and affordable to all Filipinos. Maraming salamat po sa inyo na lahat. Maybe as our volunteer, Senator Tuji, do you have any opening statement? Thank you, Mr. Chairman. Bago po sila, salamat ako sa Chairman. Sa kanila na bigyan. Ulit kahapon, sinabi na isang hearing po sa House of Representatives.
sa House of Representatives. Sa hearing po sa House of Representatives. Sa kanila ng bilya. Ulit kahapon, sinabi na sa hearing po sa House of Representatives. Sa kanila ng bilya. Ulit kahapon, sinabi na sa hearing po sa House of Representatives. Sa kanila ng bilya. Ulit kahapon, sinabi na sa hearing po sa House of Representatives. Mapapain ang PhilHealth contributions. Incidentally, Mr. Chair, ay naipasa na po natin, napapasalamat ako kay Senator Bongo dahil po ay pinayagan na tayo mag-hear sa subcommittee on the UAC amendments. Pinasag po natin ito, Mr. Chairman, August 27 yata, 2024. So we're hoping that our counterparts in the House of Representatives will be able to prioritize ito yung UAC amendment. August pa po natin, sana po ay prioritize sa ating mga counterparts sa House of Representatives. Itong nakaraang mga araw ay marami po nangamba para sa kawalan ng subsidiya na binigay sa PhilHealth para sa susunod na taon. It is noteworthy to consider looking to the current talks that have categorically earmarked funds for PhilHealth for the implementation of UAC, specifically Section 14 of RA number 11346 or the Sintas Law. According to the law, 50% of the total revenues collected from excise tax on sugar, sweetened beverages, to which 80% will go to PhilHealth for the implementation of UAC. 50% of the revenues collected from the excise tax on alcohol products, to which 80% will go to PhilHealth for the implementation of UAC. And also, 50% of the total collection from tobacco products, to which 80% will likewise go to PhilHealth for the implementation of the Universal Healthcare Act. Revenues from excise tax on the tobacco products. Revenues from excise tax on the tobacco products. To PhilHealth for the implementation of the Universal Healthcare Act. Revenues from excise tax on the tobacco products to PhilHealth for the implementation of the Universal Healthcare Act. Revenues from excise tax on the tobacco products and Joint Congressional Oversight Committee on Universal Health. Sa oversight nito, makapagsasagawa na tayo ng assessment kung ano na inabot ng Universal Healthcare Act. Ang batas po nito ay bituturing na landmark legislation ay natatanong Healthcare Act. Ang batas po nito ay bituturing na landmark legislation ay natatanong Healthcare Act. Ang batas po nito ay bituturing na landmark legislation ay natatanong